Isa ako sa mga hindi naniniwala sa kwentong aswang o kahit anumang kababalagang sinasabi nila. Mga aswang daw na lumalabas sa tuwing kabilugan ng buwan. Madalas ko itong naririnig sa mga pinsan ko at mga kaibigan, lalong-lalo na kung araw ng undas. Dito nagsisilabasan ng iba't ibang kwentong kababalagan. Hindi ako sumasali sa mga kwentuhan nila. Para sa akin, ang kwentong mga aswang ay inimbento lamang ng mga matatanda para panakot sa mga batang pasaway. Kaya hindi talaga ako naniniwala rito. Pero nagbago ang lahat ng paniniwala ko nang malaman ko ang sekreto ng aming guro nung high school ako. Ako mismo ang magpapatunay na totoo nga ang mga aswang. Nasaksihan mismo ng dalawang mga mata ko na kung paano magpalit ng anyo ang guro ko sa isang kulay itim na aso. Star time. Pero bago ang lahat, ako si Bernard, hindi ko tunay na pangalan. Taong 2009 lang to nangyari. Third year high school lang ako nito. Maaga akong umuwi nito dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Naabutan ko pa ang mga pinsan ko sa pintuan ng bahay ng lola namin. Nang makita nila ako, sinabihan nila ako na umabsent na naman daw ako sa klase ko. Kung sa bagay, tama naman sila kasi madalas ko nga itong gawin. Pero ng araw na to, ay sumakit lang talaga yung tiyan ko. Kaya maaga akong umuwi. Pero kahit sabihin ko man yun sa kanila, ay hindi rin naman sila maniniwala sa akin. Mas maayos na yung lumiban ng klase kaysa mag-absent ang sunod-sunod na araw at magkwentuhan ng mga pambatang kwento. Napatahimik silang lahat sa narinig nila mula sa akin. Lahat kasi sila ay tinamaan sa sinabi ko. Dumiretso na lang ako sa bahay at saka pumasok sa banyo. Nang matapos ako, ay nakaramdam ako ng gutom. Kung kaya tinignan ko ang laman ng kaldero. Pero dahil walang laman to, ay pumunta ako sa bahay nila lola para dun kumain. Nandun pa rin yung mga pinsan ko na nag-uusap-usap tungkol sa mga nakakatawang bagay na para sa kanila ay nakakatakot na. Patawa-tawa pa ako nito na marinig ko sa kanila na nilantakan daw ng kulay itim na aso ang mga alagang hayop ni Mang Mario. At sinasabi pa nilang aswang daw yon. Hindi ko na sila pinapansin pa at saka dumiretso na ako sa kusina ng bahay ni lola. Sakto naman ito, nakakasaing lang. May nakita din akong bukas na sardinas sa lamesa. Nakita ko si lola na nanunood ng TV kaya hindi ko na siya nistorbo pa at kumuha na lang ako ng pinggan para kumain. Pumwesto ako ng upo malapit sa pinto kung saan nag-uusap ang mga pinsan ko. Kaya paminsan-minsan natatawa ako sa mga kwento nila. At ang sabi pa nila sa akin, mag-ingat daw ako sa pag-uwi dahil madalas pa naman akong umuwi na mag-isa. Dahil baka matagpuan lang daw ako sa bakanteng lote na warak ang tiyan at wala ng lamang loob. Naibug ako ang kanin sa bibig ko dahil sa hindi ko napigilan ang sarili ko na tumawa sa sinabi ng mga pinsan ko. Naniniwala talaga kayo sa mga aswang? Ayun sa likod nyo, may aswang Takbo! Totoo ang mga aswang, Bernard. Kaya huwag kang tumawa. Isang araw wag sana kayo magkaharap. Dahil baka pati ang dalawang tuhod mo yung mga tog at maihi ka na lang sa salawal mo sa takot. Alam mo, Insan, ang mga aswang ay mga kuro-kuro lang. At walang patunay na totoo sila. Bakit? Nakakita na ba kayo ng aswang? Sagot niya sa akin, hindi pa naman daw. Pero wag ko na raw hintayin na maka-encounter muna ako ng aswang bago ako maniwala. Patawa-tawa na lang ako nito habang inuubos ang kanin ko. Ayoko na lang silang sagutin at baka magkasamaan pa kami ng mga loob. Kinabukasan sa paaralan, klase na namin ito sa advisor teacher namin na si Ma'am Myrna. Pinag-initan niya na naman ako dahil mababa ang kuha ng score ko sa test namin. Bilang parusa ay ako lagi ang naglilinis ng banyo namin sa oras ng uwian na. Parati ko itong ginagawa sa tuwing mababa ang score ko sa klase. Dahilan para uminit lagi ang ulo niya sa akin. Minsan na may pagkakataon na pinapahiya niya ako sa mga kaklase ko. Alam ko mahina talaga ako pagdating sa klase. Kaya tinatanggap ko na lang ang parusang ibinibigay sa akin ni Ma'am Myrna. Paano yan, Bernard? Mababa na naman yung nakuha mong score. Alam mo na ang gagawin mamaya. Oo po, ma'am. Ako na pong bahala sa banyo mamayang uwian. Pinagtatawanan at inaasar pa ako ng mga kaklase ko sa tuwing may iwan ako sa room para maglinis ng CR. Samantalang sila ay uuwi na para makapagpahinga. Ako naman ay may hawak na mapatimba na may lamang tubig at sabon para panglinis sa banyo naming mapanghi. Ano yan, Bernard? Mauna na kaming umuwi. Galingan mo dyan. Hindi na ako umimik sa pang-aasar nila. Patawa-tawa pa sila habang nagpapaalam sa akin na uuwi na sila. Mariin ko na lang binabrush ang sahig ng banyo upang matapos na ako. Si Ma'am Myrna naman ay lumabas ng room upang pumunta sa ibang room kung saan may mga guro pa. Babalik na lang yun kung alam niyang patapos na ako. Minsan nga iniisip ko na parang sinasadya niya na lang na mag-test kami araw-araw para may tagalinis ng banyo namin. Pero isang beses, nakakuha ako ng mataas na score sa klase niya. Kaya nagtaka siya at pinatawag ako para kausapin. Ang ibang klase ko naman ay pumunta na sa susunod naming subject. Tapos ako pinagalitan niya. Impossible na ang tataas ang score mo, Bernard. Nandaya ka, no? Akin na yung kodigo mo. Dadalhin kita sa guidance sa oras na hindi ka magsasabi ng totoo. Hindi ako nandaya, ma'am. Sariling sagot ko po yun. Nag-review po ako.
Sa totoo lang, ay sariling sagot ko naman talaga yung iba. Kaso yung ibang sagot sa katabi kong si Jovelyn. Naawa kasi siya sa akin. Dahil lagi na lang niya ako nakikita sa banyo tuwing uwian na. Hindi ko pwedeng sabihin kay ma'am na pinakopya lang ako ng kaklase ko. Dahil baka pati siya madamay. Tumigil ka, Bernard. Alam kong hindi mo kayang makakuha ng score na mataas. Kaya bago ka umuwi mamaya, maglinis ka ng banyo. Mas maayos na maglinis ulit ako ng banyo. Kaysa naman madamay pa si Jovelyn. Hindi na ako nagreklamo at tahimik na umalis sa harapan ni Ma'am Merna. At pagdating ng uwian, ay agad na akong bumalik sa room namin para linisin ang banyo. Dumating ako dito na wala si Ma'am. Kaya dumiretso na lang ako ng pasok sa CR at saka dinampot ang timba at sabon. Maya-maya ay may narinig akong pumasok sa classroom namin. Akala ko nga si Ma'am Merna to. Pero nagulat akong marinig ko ang boses ni Jovelyn. Oh Bernard, bakit ka naglilinis? Hindi ba't mataas naman ang nakuha mong score? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Ma'am. Ayaw niya kasing maniwala na akin talaga yung sagot na yun. Kaya heto, naglilinis na lang ako. Teka, ba't nandito ka? Nakita kasi kitang pumasok dito Kaya sinundan kita. Bakit mo naman ako sinundan? Crush mo ako no? Ikaw Jovelyn ha? Sira, hindi no. Sinundan kita para kunin ko sa'yo yung ballpen ko. Hinira mo sa akin kanina. Akin na. Ah, ganun ba? Akala ko kasi crush mo ako Kunin mo na lang dyan sa bag ko. Saka salamat pala. Salamat saan? Salamat dahil mabait ka sa akin. Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan Ang sabi niya, wala lang daw yon. Bakit daw kasi ako pumapayag na palinisin ng banyo sa tuwing mababa ang score ko? Hindi naman kasi yun makatarungan. Ang sabi pa niya, magsumbong daw kami sa principal. Tutulungan niya raw ako. Pero sabi ko wag na. Ayoko kasing malaman nila sa bahay na bobo ko. Lalo na yung mga pinsan ko. Sigurado na pagtatawan na nila ako. Makakahanap lang sila ng pang-asar sa akin. Pasalamat na rin ako kay Ma'am Merna dahil sa kanya, nagpupursige ako mag-aral. Isang malaking motivation ang panghahamak niya sa akin. Kaso nga lang, ayaw talagang pumasok sa utak ko yung mga binabasa ko. Nag-alok na rin sa akin si Jovelyn nito na mag-aaral kami ng sabay tuwing walang pasok. Pero sabi ko, wag na't nakakahiya. Pero kalaunan, napapayag niya rin ako. Kaso mahirap talaga akong turuan, kaya wala ding kwentang na pag-aaralan namin. Dahil pagdating sa test, iilan lang ang natatandaan ko. Ayos lang yan Bernard. At least ngayon sinisikap mo mag-aral. Basta magpatuloy ka lang. Balang araw may kita mo rin ng resulta. Salamat talaga Jovelyn ha. Kahit alam mong singliit lang ng utak ng dilis yung kokote ko, nagtsatsaga ka pa rin na turuan ako. Sobra ka naman. Nakikita ko naman na gusto mo talagang matuto Kaya sa tingin ko, hindi masasayang yung oras ko. Sabi na crush mo ako Ewan ko sa'yo Bernard. Diyan ka na nga. Sandali. Uy, nagbibiro lang ako. Nung nagbigay ulit si Ma'am Merna ng test sa amin, mababa pa rin ang nakuha ko. Pero natuwa naman sa akin si Jovelyn. Oh, mukhang natutuwa ka pa. Mababa na ngayon nakuha ko Oo nga, pero tingnan mo. Hindi ka na ganun kababa kagaya noon. Kaya masaya lang ako para sa'yo. Mabuti ka pa Jovelyn. Na-appreciate mo yung pagsisikap ko. Samantalang si Ma'am Merna, lalo lang ako hinihila pa baba. Ang sabi niya, wag ko na lang daw pansinin si Ma'am Merna. Magpursige pa raw ako lalo. Hanggang isang tanghali, habang nanananghalian kami ng ibang mga kaklase ko sa loob ng room, bali 4 kaming lahat nito na kumakain. Habang ang ibang kaklase namin ay sa kantin na piling kumain. Nakakailang subo pa lang ako nito nang biglang pumasok si Ma'am Merna sa kwarto namin. Aligagang aligagato. Tapos bakas na bakas sa mukha niya ang mga butil-butil na pawis niya. Lumabas muna kayo, dali. Bakit po ma'am? Huwag na kayong maraming tanong, basta lumabas na kayo. Mariin yung boses niya kaya tumayo na lang kaming 4 at saka nagmadaling lumabas. Pero nagulat kami nito nang biglang isara ni ma'am ang pinto pati ang jealousy ng mga bintana. Ano kaya nangyari kay ma'am? May regla kaya siya? Sira ulo, mukhang natatais siya. Pawis na pawis Bakit kailangan niya pang isarado at ilock yung pinto? Pwede naman siyang tumae sa CR habang kumakain tayo sa loob ng classroom. Hayaan mo na, baka natain sa salawal. Kaya sinarado niya na para hindi na natin maamoy. Teka nga, sisilipin ko. Sinilip ko siya sa maliit na butas ng pinto at naguluhan ako sa ginagawa ni ma'am. Sobrang weird yung kinikilos niya sa loob ng kwarto namin. Tumutuwad siya tapos naghihilamos ng tubig. At ang ikinatayo ng balahibo ko, yung 2 mata niyang namumula habang nanilisik. Tapos idagdag mo pa yung malapot na laway niya na tumutulo sa sahig. May dinudukot siyang bagay sa loob ng bitbit niyang bag. At pagkatapos ay nilantakan niya to. Halos maduwal ako na makita ko kung ano yung kinakain niya. Lamang loob? Huh? Ano yung lamang loob? Ano ba kasi nakikita mo dyan, tol? Tapos namang tumae si ma'am? Uy, ako naman pasilip. Nangilabot ang buong katawan ko matapos kong silipin si Ma'am Merna. Wala akong maisagot sa mga tanong nilang tatlo sa akin kung ano bang nakita ko sa loob at para bang takot na takot ako.
Nang sumilip naman si Benji, ay wala na raw siyang nakita. Agad bumukas ang pinto at saka lumabas si Ma'am Merna. Nakatulala lang akong tinititigan siya. Ay, salamat, bumukas na. Tara na, kumain na tayo ulit. Mabilis namang nagsipasok yung tatlo. Naiwan naman ako sa labas ng pinto na pinagpapawisan. Lalo na nang titigan ako ni Ma'am Merna at tanungin niya ako ng ano pa raw ang hinihintay ko sa labas. Pumasok na raw ako at kumain. Garalgal naman ako sumagot sa kanya sabay tango. Agad naman siyang umalis sa room namin. Sabi pa niya sa amin, buksan na lang daw namin yung mga bintana. Pumunta ako sa pwesto ni Ma'am kanina at saka tinignan ng sahig. Basato na halatang pinunasan. Kaya lalo akong kinilabutan dahil totoo nga ang mga nakita ko at hindi ako namamalik mata lang. Uy, Bernard, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Tara na, kain na tayo rito. Sige. Bakit ka ba tahimik dyan? Ano ba ulam mo? Dilis. Kaya naman pala tahimik eh. Ito, pritong manok. Tinanggihan ko ang pritong manok ni Benji. Hindi dahil nahihiya ako, kundi nawalan ako ng ganang kumain sa mga nasaksihan ko. Buong hapon na to, wala akong ginawa kundi matulala sa mga klase ko. At isipin naman nakita ako kay Ma'am Merna. Mabuti na nga lang at hindi nagpates si Ma'am Merna ng araw na to. Kasi kung nagkataon, baka namatay na ako sa takot habang naglilinis ng banyo sa room. Kinabukasan, Sabado nito, maaga pa lang ay pumunta na si Jovelyn sa bahay. Araw ng pag-aaral namin. Kilala naman na si Jovelyn ng pamilya ko. Ninang kasi ng kapatid ko yung nanay nito. Saka malapit lang din ang bahay nila sa bahay namin. Oh, bakit tulala ka dyan? At saka parang wala kang ganang mag-aral. Ha? Wala. Mabuti pa kumain kaya muna tayo. Pag wala kasing laman ng tiyan, hindi rin magkakalaman ng utak eh. Tara na muna, bitawan mo muna yung libro. Kung sa bagay, mag-alas 10 na rin naman. Saka kanina pa kumukulot ang tiyan ko. Habang kumakain kami ni Jovelyn, bigla ako napatanong sa kanya kung naniniwala ba siya sa mga aswang. Ang sagot niya, hindi raw. Kasi hindi pa naman daw siya nakakakita ng aswang. Pero ang sabi ng lolo niya, totoo raw ang mga aswang. Ang tatay kasi raw ng lolo niya ay isang albularyo dati. Tanyag na albularyo ang lolo niya nung araw. Marami daw tong napatay na aswang at iba pang mga masasamang elemento. Pero hindi pa rin siya naniniwala. Kasi ayon sa kanya, baka kwento lang yun ng mga matatanda para magmukhang maangas sila sa mga mata ng apo nila. Ikaw ba Bernard? Naniniwala ka ba? Hindi ko na natuloy yung sasabihin ko nang dumating yung pinsan kong si Robert. Sumabat kasi siya at sabi niya, hindi raw ako naniniwala sa aswang. Pero mukhang na aswang ko raw si Jovelyn dahil madalas na raw nilang nakikita to sa bahay. Kaya ang sabi ko, mali sila nang iniisip. Magkaibigan lang kami ni Jovelyn at walang mali siyang pagpunta niya sa bahay. Sa bahay lang kami nag-aaral kaya walang kahulugan ng mga to. Akala ko mag-shota na kayo eh. Tarantado. Ano ba kasing pinunta mo rito? Kung pumunta ka rito para asarin lang ako, sa ibang araw na lang busy ako. Loko-loko hindi no? Yung pinggan namin na nilagyan ng pansit kagabi, kukunin ko na sana. Dyan sa lababo. Hindi pa nahuhugasan eh. Hugasan mo na lang. Pambihira naman Bernard. Ako pa paghuhugasin mo? Wala na siyang nagawa kundi hugasan ng pinggan. Nang matapos kumain, bumalik na kami ni Jovelyn sa pag-aaral. Ayaw talagang pumasok sa kokote ko yung pinag-aaralan namin. Yung mga nangyari kasi kahapon ang pumapasok sa utak ko. Kaya muli ako napatanong sa kanya, ano ba mukha ng mga aswang sa kwento ng lolo mo? Eto na naman tayo sa aswang. Bakit puro ka aswang? Wala. Basta sagutin mo na lang. Sabi ng lolo ko, mga tao lang din naman sila. Kaso nga lang, kaya nilang mag-anyong hayop. Malalakas daw sila sa kabilugan ng buwan. Yung iba sa kanila, akala mo karaniwang tao lang na nakikihalubilo sa mga tao. Magugulat ka na lang na aswang pala. Nakikihalubilo sa mga tao? Oo, minsan nakakasalubong natin sila. Ang sabi pa ng lolo ko, minsan may mga aswang na pulis, kapitan, estudyante, o di kaya guro. Guro? Oo, teacher. Sa tuwing susumpungin daw sila ng pagkaaswang nila, hindi raw nila yun mapigilan. Kakain at kakain daw sila ng lamang loob at dugo ng tao. Biglang sumagi sa utak ko ang lamang loob na nilantaka ni Ma'am Merna kahapon. Nang ilabot ako sa mga kinuwento ni Jovelyn. Napaisip tuloy ako kung aswang ba si Ma'am Merna. Hoy, ba't ka tumahimik? Nakatulala ka na naman dyan. Wala. Umuwi ka na kaya? Natatai ako eh. Magkita na lang tayo sa Lunes. Salamat ha. Mabilis akong tumayo at saka nagmadaling pumasok sa banyo namin. Naiwan ko naman si Jovelyn na lito sa ikinilos ko. Napaupo na lang ako sa toilet bowl kahit hindi naman ako natatae. Sabay kagat ng dulo ng mga daliri ko. Nanginginig ang mga ngipin ko habang hindi mapakali. Hindi aswang si Ma'am. Mali lang ako. Hindi totoo ang mga aswang. Namalikmata lang ako. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nakalimutan ko pala tong ilak. Bumungad ang mukha ni nanay na gulat na gulat. Agad niya akong tinanong kung bakit daw ako nasa CR at nagsasalitang mag-isa.
May kinakabisado kasi akong pinag-aaralan namin ni Jovelyn ay. Ang sabi niya, hindi ko man lang daw hinatid si Jovelyn. Kaalis lang daw nito. Sana man lang daw hinatid ko yun kahit sa labasan lang. Pero nagdahilan na lang ako sa kanya na natatain na ako kaya hindi ko siya naihatid. Isang araw, naglilinis ako ng banyo ng room namin. Dahil nakakuha na naman ako ng mababang score sa klase ni Ma'am Merna. Nagpanggap ako matapang nito para hindi mahalata ni Ma'am Merna na kinakabahan ako. Mabuti na lang nito ay hindi gaanong marumi ang banyo kaya mabilis ko lang matatapos ang paglilinis. Nagbabadya pa naman ang madilim na kalangitan. Mukhang babagsak pa ang ulan. Kumukulog-kulog pa at may kasamang kidlat. Lalong nagbibigay takot sa akin to eh. Habang binabrush ko ang sahig ng banyo, biglang may dumagdag sa anino ko. Kaya nagulat ako. Nang tignan ko ay nakita ko si Ma'am Merna. Nakatayo sa pintuan ng banyo. Nakakatakot ang orang nakabalot sa kanya hanggang sa magsalita siya. Dito ka lang muna. Dapat pagbalik ko tapos ka na, ha? Nang umalis siya, nahimasmasan ako at saka nakahinga ng maluwag. Kaya dinalian ko na ang paglinis. Lalo na't mukhang uulan ng malakas. Ayoko mas stranded kasama siya. Kaya nang matapos ko na, ay nagmadali ako lumabas para magpaalam kay Ma'am Merna. Medyo madilim na rin sa paligid nito. Pasado 5:00 na rin kasi ng hapon. Wala na mga estudyante sa loob maliban sa akin. May iilang bukas pa namang room na may guro sa loob. Pero malayo sa room namin. Pumunta ako sa kwarto na madalas niyang puntahan tuwing uwian. Ilang room na rin ang nasilip ko. Pero wala si Ma'am doon. Hanggang sa makarating ako sa abandonadong kwarto. Hindi na to ginagamit at tinatambakan na lang ng mga sirang gamit ng school. Kahit kinakabahan, ay sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana nito. At bumungad sa akin ang kulay itim na malaking aso. Hindi ko masyadong makita ang kinakain nito. Pero ang ipinagtataka ko, bakit may nakapasok na aso sa school namin? Pero dito na pumasok sa utak ko ang kwento sa akin ni Jovelyn na ang mga aswang kayang magpalit sa anyo ng mga hayop. At tama nga nasa isip ko dahil ang kaninang asong nakikita ko ay biglang naging tao. Napasigaw ako nang bumungad sa akin si Ma'am Merna. Napatakip ako ng bibig pero huli na dahil nagtama ang mga paningin namin sa maliit na siwang ng bintana ng kwarto. Napatakbo ako ng mabilis paalis at nang makalabas na ako ng school ay napahingang malalim ako. Hayop! Tama nga ang kutob ko. Aswang nga si Ma'am Merna. Aswang nga siya. Mabilis sa mga hakbang ko at hindi na lumilingon sa dinadaanan ko. Binagtas ko ang kalsada pa uwi sa amin. Kahit malakas na ang buhos ng ulan ay hindi ko na alintana dahil sa sobrang takot. Ang tanging tinatanong ko sa sarili ko habang pauwi ako ay kung nakilala ba ako ni Ma'am Merna. Mabilis ang tibok ng dibdib ko at hindi alam ang gagawin. Pagkarating ko malapit sa amin ay may nakita akong nagtatakbuhan. Pero nung makalapit na ako ay nawala ang mga to. Napatigil ako at sa kamarahang inihakbang na lang ang dalawang paa ko. Nakarating na ako sa mismong bakuran ng bahay ni Lola nang biglang may tumakbong mabilis sa likuran ko. Agad akong lumingon pero wala naman ako nakitang tao. Sino yan? Nasa gilid na ako ng bahay ni Lola nito. Pinabaybay ko na ang daan papunta sa bahay namin nang biglang may sumulpot sa harapan ko. Sa tindi ng gulat ko, kamuntikan pa akong matumba sa kakasigaw. Mamatay-matay naman si Robert sa kakatawa sa harapan ko at agad ko rin namang narinig ang mga halakak ng mga pinsan ko na nasa likuran ko. Gulat na gulat ka, insan ah! Para ka nakakita ng aswang. Akala ko ba hindi ka naniniwala doon? Gusto ko sanang suntukin isa-isa mga pinsan ko dahil sa ginawang pangkitrip nila sa akin. Pero lalo lang nila akong aasarin kung gagawin ko yun. Kaya inayos ko na lang ang sarili ko at saka naglakad paalis sa harapan nila. Paano hindi magugulat? Mukhang aswang mga pagmumukha nyo. Tinakpan ko ang tenga ko para hindi ko marinig ang isasagot nila sa akin. Pagkarating ko sa bahay, mabilis lang ako naligo at pagkatapos ay nagbihis na. Agad kong binuklat ang librong subject ko kay Ma'am Merna. At saka hinanap pa ang mga pahina na maaaring lalabas sa test namin bukas sa kanya. Ayokong makakuha ng mababang score. Kaya sisikapin ko kahit papano'y makuha ko man lang yung passing score. Pero mag-uumaga na ay tila isa akong lantang gulay na walang masipsip na bitamina mula sa binabasa ko. Ayop na yan Kahit anong basa ko, wala talaga pumapasok sa utak ko. Paano na to? Maiiwan na naman ako mag-isa sa room na ito. Kasama yung halimaw na yun. Hindi pwede to. Nagulat pa nga ako nito kasi si nanay nagising siya. At nakita niyang hawak-hawak ko ang libro. Nagtaka siya dahil hindi ko naman daw to ginagawa dati. Kaya sabi ko, ngayon ginagawa ko na. Hindi dahil gusto kong matuto, kundi dahil gusto kong makaiwas sa aswang na guro na yun. Sa tuwing iniisip ko talaga yung aso na biglang naging si Ma'am Merna, kinikilabutan ako. Kaya wala talaga pumapasok sa utak ko. Minabuti ko na lang na matulog dito. Makikiusap na lang ako kay Jovelyn na pakopyahin niya ako. Kinabukasan, may masamang balita para sa akin. Mag-uumpisa na yung klase pero hindi ko pa rin mahagilap si Jovelyn. Ayon sa iba kong mga kaklase, masama raw ang pakiramdam niya kaya hindi makakapasok. Patay.
Kuminamalas ka nga talaga oh. Nagulat naman ako nang magsalta si Benji sa likuran ko. Narinig niya palang binubulong ko. Kaibigan ko tong si Benji, pero ang damot niya magpakopya. Tapos madalas niya rin akong asarin. Pero sa tuwing may mga kaaway o kaalitan akong estudyante sa school, pinagtatanggol niya ako. Patay ka talaga. Dahil magbibigay na naman ng test si ma'am pagkatapos niya mag-lecture. Oo nga eh. Pwede bang pakopyahin mo muna ako mamaya? Anong pakopyahin? Bahala ka no. Mag-aral ka kasi Bernard. Hindi yung puro ka pangunguha ng gagamba. Minsan lang naman ako manguha ng gagambay. Sige na Benji, pakopyahin mo na ako. Ibibigay ko sa iyo yung malaki kong gagamba. Gusto mo yun di ba? Biglang kuminang ang mga mata ni Benji nang marinig niyang inalok ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya pumayag na pakopyahin ako. Pero bibigyan niya raw ako ng papel na may lamang mga posibleng sagot na ibibigay na test ni Ma'am Merna. Ayos na yun kaysa wala akong maisulat na sagot. Hindi ako sigurado kung lahat yan lalabas sa test natin. Pero sigurado naman ako makakakuha ka dyan ng passing score. Kailan may bibigay yung gagamba, pati yung lalagyan. Ayos na to. Salamat. Bukas ko na ibibigay sa'yo. Hindi ko dala eh. Bumilis ang tibok ng dibdib ko dahil baka nakilala niya ako nang sumilip ako sa kanya sa siwang ng kwarto. Pagkaupo niya sa lamesa niya ay agad kong iniwas ang mga tingin ko. Baka tuluyan niya na talagang malaman na ako yung nakita niya doon. Gaya ng inaasahan namin, nagbigay nga siya ng test. Pinagpapawisan ako nito dahil hindi ko alam kung paano ko itatago yung kodigo ko na hindi mapapansin ni Ma'am Merna. Number 10 na kami pero isang sagot pa lang yung sigurado akong tama. Mukhang maglilinis na naman ako nito ng banyo ah. Di bali na, may 40 question pa naman. Dapat makapasang score man lang ako. Uy Bernard, basang-basa ka na ng pawis ah. Tumatawa pa to si Benji sa likuran ko. Kung maaabot nga lang ng siko ko to, ay baka bumukol na ang noon nito eh. Lalo pa niya kasi akong naaasar. Akala niya siguro ibibigay ko yung gagamba sa kanya sa oras na hindi ako makapasa sa test namin. Natapos ang test namin na hindi ako sigurado sa score ko. Ini-imagine ko na yung timba at sabon habang nililinis ko yung sahig ng banyo. Tapos dagdag mo pa si Ma'am Merna bilang aswang. Pero nang tawagan ng score namin matapos i-check to, ay parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Umasa ka Bernard! Yung gagamba ko bukas huwag mong kalimutan ah. Kasama yung lalagyan ah. Walang paglagyan ng tuwa ko nang sabihin ni Ma'am ang score ko. Maging ang mga kaklase ko ay nagulat na pumasa ako. Lingid sa kanilang kaalaman na may mahika akong ginawa kaya nakapasa ako. Agad ko niyukot ang papel na kodigo at saka ko pinasok to sa bag ko. Pasimple lang akong ngumiti kay Benji bilang pasasalamat sa pagkaligtas niya sa akin sa aswang na yun. Sa kabila ng tuwang nararamdaman ko ay may isang taong hindi natuwa sa naging resulta ng test ko. Yun ay si Ma'am Merna. Kaya dahil dito, pinaiwan niya ako sa room at kinausap. May tanong ako sa'yo, Bernard, at gusto ko magsabi ka ng totoo sa akin. Oo po Ma'am Merna. Kung iniisip niyo nandaya ako sa test, hindi po ma'am. Buong gabi po ako nag-aral para lang po dito sa test na to. Hindi tungkol doon ang itatanong ko sa'yo, Bernard. Po? Tungkol saan po ma'am? Pagkatapos mo bang maglinis ng banyo kahapon, umuwi ka kaagad? O may pinuntahan ka pa? Kahapon po? Opo. Umuwi na po kaagad ako ma'am. Sigurado ka? Hindi ka na pumunta sa mga room o doon sa kwartong tinatambakan ng mga sirang gamit? Sa mga oras na to, nag-uumapaw ang kaba ko. Parang gusto ko na lang maglaho bigla sa harap ni Ma'am Merna para makaiwas sa mga tanong niya. Yung mga tinginan niya, parang isang mata drona na sabik pumaslang ng kalaban. Parang isang maling sagot ko lang. Parang may mangyayari na sa aking masama. Kaya buong lakas loob kong tinignan si Ma'am Merna sa mata upang hindi na tumagduda sa mga isasagot ko. Dahil sa tuwing iniiwasan ko ang mga mata niya, ay patuloy lang siya nagdududa sa mga sagot ko sa kanya. Hindi po ma'am. Kahapon kasi mukhang uulan ng malakas. Kaya hindi na po ako nakapagpaalam sa'yo. Pasensya na po ma'am. Kung pagkatapos ko maglinis ng banyo, hindi na po kita hinintay. Bahagyan niya akong tinignan nito. Pero pagkatapos ay pinaalis niya rin naman ako para makapunta na ako sa susunod kong klase. Mukhang napaniwala ko naman siya sa mga sinagot ko sa kanya. Pagkarating ko sa labas ng room, ay napasandal ako sa isang pader dito, sabay hawak sa dibdib ko. Kaya simula na nangyari ito, lahat ng klaseng pag-aaral sa bahay ginawa ko na. Hindi ko inaksaya ang mga panahon ko sa mga walang kabuluhang bagay. Itinuon ko ang oras ko sa pagbabasa ng mga notebook at libro. Sa tulong din ni Jovelyn, napabilis ang lahat sa akin. Binigyan ko ng halaga ang pag-aaral ko at isa lang ang rason ko. Takot akong maiwan sa isang room na kasama ang isang aswang. Baka kasi isang hapon maging biktima na lang ako ni Ma'am Merna. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, Biyernes ng hapon nito, papauwi na ako sa bahay galing sa school. Mag-isa lang akong naglalakad nito at napakadilim ng dinadaanan ko. Ang dinadaanan ko kasi ay isang matalahib na damuhan. Walang mga kabahayan dito, kaya natatakot ako sa vibe ng kalsada. Sa kasagsagan ng paglalakad ko, ay nakakaramdam ako na parang may sumusunod sa akin. Paminsan-minsan ay lumilingon ako pero wala naman ako nakikita, kaya binibilisan ko na lang ang paglalakad ko.
Nang makarating na ako sa malaking puno, ay biglang may lumabas na isang babae at hinarangan nito ang dinadaanan ko. Kahit magulo ang buhok nito, ay alam ko kung sino siya. Nanilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Merna? Kailangan kitang patayin, Bernard. Dahil nalaman mo na ang sekreto ko. Hindi ka na dapat mabuhay pa. Hindi ko alam kung paano at kailan niya nalaman na alam ko na naaswang siya. Pero wala akong oras para isipin ang mga bagay na to. Nang makakuha ko ng tiyempo, ay tumakbo ko papasok sa talahiban upang sumorkat ng daan pa uwi. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! At kahit alam kong walang makakarinig sa akin, ay walang sawa pa rin akong sumisigaw ng tulong. Habang tumatakbo ako ng mabilis, ay ramdam ko naman ang pagsunod niya sa akin. Para siyang asong ulol na maliksing humahabol sa akin. Mabuti na lang ipaliko akong tumatakbo, kaya hindi niya ako naaabutan. Ilang sandali pa'y natumba ako, nang biglang may mabangga ako dahil sa paglingon-lingon ko. Sa lakas ng pagtama ko, ay nahilo ko. Aray! Aray! Otsa! Bulag ka bang Oh! Ikaw pala yan, Bernard! Animal ka! Ang sakit ng likod kong binangga mo. Tahimik kami naghahanap ng gagamba dito eh. Bigla kang susulpot na parang racket. Sa ako na lang nakilala yung binangga ko nang matapos niya akong pagmumurahin. Si Robert pala to. Kasama pa ang iilang mga pinsan ko. Hawak-hawak niya ang likod niyang tinamaan ko. Ako naman ay nahihilo pa rin habang patingin-tingin sa likuran ko. Tutulungan niyo ako. May aswang. Hinahabol ko ng aswang. Ano? Hinahabol ka ng aswang? At kailan ka pa naniwala sa mga aswang? Humalakak silang lahat habang ako'y nanginginig naman sa takot. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari pero hindi nila ako pinaniwalaan. Ngayon alam ko na ang pakaramdam ng hindi pinaniniwalaan. Yung mga tawa ko noon tuwing nagkukwentuhan sila ay bumabalik na sa akin ngayon. Maniwala kayo! Si Mamerna! Aswang siya! Nakita ko siya mismo! Naging kulay itim na aso! Gusto niya akong patayin dahil nalaman ko ang sekreto niya! Maniwala kayo, insan! Alam mo, Bernard, sumama ka na lang sa amin manggagamba. Tingnan mo, may nakita ko dyan malaki. Kahit ayokong manggagamba, ay sumama pa rin ako sa kanila. Hindi ko na rin naman nararamdaman sa paligid si Mamerna. Natakot siguro na makita niya mga pinsan ko. Kaya pinili niya na lang bumalik. Sumapit ang Lunes. Hindi ko na nakita si Mamerna sa school namin. Walang makapagsabi kung ano nangyari sa kanya. Basta na lang daw tong hindi pumasok. Matapos to, nabalitaan ko may nakita raw sa sirang bakanteng classroom na mga lamang loob ng tao. Hindi na ako nagsalita nang marinig ko to. Tahimik lang ako sa totoong nangyari. Natakot siguro siya na ikalat ko ang sekreto niya. Kaya pinili niya na lang lumayo at hindi pumasok. At nalaman ko rin kay Jovelyn na nagtanong daw sa kanya to kung saan ako umuuwi at kung saan ako dumadaan. Ibig sabihin nito, may idea talaga siya na ako ang nakakita sa kanya na nagpalit siya ng anyo. Kaya balak niya talaga akong patayin upang hindi na kumalat ang sekreto niya. Kahit ganito pa man, sa kabila ng katakot-takot at kaba na ibinigay niya sa akin, may isang bagay ako nakuha sa kanya. Ang mag-aaral na mabuti upang makapasa sa anumang uri ng pagsusulit at huwag pagtawanan ng mga paniniwala ng iba. Ngayon na malaki na ako, wala na akong balita kay Mamerna o nasaan na siya nagtuturo ngayon. Pero naniniwala ako isang araw, babalik siya upang ipagpatuloy ang naudlot niyang misyon. Yun na yung patayin ako para maitago lang ang lihim ng buong pagkatao niya. Pero kung dumating man yung araw na yun, handa na ako dahil hindi na ako batang aatrasan siya at tatakbo na lang ulit sa takot.